So magandang araw mga kabayan, isi-share ko lang po. Baka mayroon sa inyo dito na nakaka-relate o kaparehas ng situation, kung hindi man kayo, kung hindi man yung pamilya nyo, mga kaibigan nyo, kakilala nyo, na may property, may lupa sa isang particular na area at ina-approach ng isang land developer company na bilhin yung lupa na yon para i-develop. Ganito pong nangyari, halimbawa po yung lupa nyo is nasa gitna kasi kami, yung pinapasukan ko, ako bilang isang land acquisition assistant manager or supervisor, ang job ko po is ako po yung nagli-lead sa aming acquisition force para mag-acquire ng mga property for business expansion. Kami po yung nakipag-usap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DAR, Department of Agrarian, MARO, PARO, DENR, RD, BIR, DPWH, DSUD, HLRURB para matapos yung mga licensing and permitting ng aming company sa aming mga project. So part po ng job namin is sinusuyod namin ang mga kabahayan para hanapin yung mga property owners ng mga project ng mga lupa na gusto naming bilhin. Halimbawa na-identify namin itong isang property is potential for land development as subdivision or memorial project or patayuan namin ng condominium. Ang ginagawa kasi namin, gaya ng sinabi ko nung una kong vlog, binibili muna namin yung mga property sa labas, yung mga accessible sa kalsada, para iipitin namin yung nasa gitna. Yun yung isang technique namin bilang sa side ng mga developer. So, halimbawa, ang mga kamag-anak nyo o kayo, yung lupa nyo is nasa gitna, lalapit yung isang developer representative sa inyo at sabihin, oy, ibenta mo na, sir, tatay, nanay, yung lupa mo kasi naipit na, wala ka ng madaanan palabas, nabili na namin lahat ng mga property, mga lupa na paikot, yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa harap at sa likod ay nabili na namin, so ikaw na lang po natitira dito, ibenta mo na po ng ganitong halaga. Sa halaga na sa pakiramdam mo ay hindi makatarungan. So ano po ang gagawin mo doon, kabayan? Huwag na huwag po kayong basta kakagat po. Pwede po kayong magpakipot. Pwede nyo pong ito ang may share ko lang at ito yung sana maging isang benefits nyo sa mga nakasubscribe sa akin kasi ito yung gusto ko na may natututunan kayo based sa actual experience ko sa nangyari sa ground. Sabi ko nga, iba yung nasa libro, iba yung nasa proseso, iba yung nangyayari sa ground, iba yung nasa libro. Hindi yung makikita to sa Google o sa mga YouTube. Well, of course, sa YouTube ito, kasi ako pa lang yung first siguro, palagay ko na mag-upload ng ganitong content sa actual na nangyayari sa ground, sa real estate, sa bentahan, bilihan ng lupa, sa developer's perspective, developer's side. So balik tayo sa topic. Halimbawa, nilapitan namin yung may-ari. Nanay, tatay, bilhin na namin yung lupa mo, naipit ka na. Bilhin namin ng ganitong presyo. Usually kasi yung iba, pumapayag na agad kasi yung nasa isip po nila is, wala yun na, nakulong ka na. So kahit ikaw naman siguro, kabayan, pag naipit ka na, nakulong ka na, yun din ang unang isipin mo, wala ka nang malabasan. Well, in fact, ito po ang tandaan nyo, mga kabayan. Hindi po ganon. Alam nyo po kung bakit na sinasabi ko na pwede kayong mag-demand ng mas mataas na presyo kay land developer. Kasi po, si land developer, di ba, sabi ko po sa mga previous videos ko, nagsisecure kami ng iba't ibang permit bago kami makarating sa land dev at bago kami makakuha ng license to sell at COR sa DSUD. Sarit-saring permit yung ina-apply namin. Bago mag-apply ng permit, kailangan namin iba't ibang guhit, drawing, yung CPEA, topographic map, site development map, drainage plan. Lahat po ng ganon naka-drawing. Kapag may isang property po sa gitna na hindi namin nakuha, apektado po yung engineering plan namin, yung mga drainage plan, yung mga layouts, yung mga site development plan, apektado po yun, kabayan, kasi may natitirang isang property sa gitna na hindi namin na-acquire. In question po yun. Baka sa LGU pa lang, sa city planning pa lang, questionin na po yun. And let's say makalusot kami doon, mailusot namin yun, hindi namin na-acquire yun. Magbibigay pa rin po kami sa inyo ng right of way kasi nasa batas na kailangan naming magbigay ng right of way sa inyo papunta sa pinakamalapit na lagusan o papunta sa pinaka-accessible na public roads. So, ang target ng developer, halimbawa, gaya ng pinapasukan ko, is talagang ma-acquire yung property. Kailangan ma-convince namin si landowner na ibenta sa amin yung kanyang lupa. Pero ang approach namin, ito sinishare ko sa iyo, ganun nga po yung usual strategies na naipit ka na, kailangan mo nang ibenta yan, which is normally naman, yung landowner is pumapayag kasi nga ang thinking niya is talagang naipit na sa gitna. While in fact, ayun nga, maging advantage mo pa pala yun
na naipit ka na sa gitna. Kasi yun pala yung nagpapataas sa presyo, sa value ng lupa mo, kabayan. So napaka-importante ano, hindi lang po pag ikaw nasa gitna. Halimbawa, yung property is malapit sa creek. Yun po yung kino-consider naming minsang prime location, ano? 'Di ba? Ang alam ng nating prime location minsan yung nasa gilid ng kalsada, may tuturing din prior to acquisition na prime location na number 1 na nasa target list namin is yung papunta sa creek kasi kailangan namin ng lagusan para sa mga pollutants, wastewater, padadaanin namin papunta sa palabas. Yung mga tipong gano'n, no, so tandaan nyo po mga kabayan, ulitin ko, kapag naipit yung lupa nyo sa gitna at sabihin ng bibili sa inyo, kung land developer man, malaking land developer yung bumibili at sabihin, ibenta nyo ng ganito, huwag po kayong basta-basta papayag kasi hindi po ganun yun. Pwede po kayong mag-demand ng mas mataas. So, yun lang po, sana maliwanag, sana po may natutunan kayo sa video ko na ito at sa susunod, sasagutin ko yung mga iba pang katanungan ng iba nating kabayan. Well, ako nga pala ulit sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po yung nagtatrabaho sa isang real estate developer bilang Business Development Land Acquisition Assistant Manager or Supervisor. Ito po, kasama ko yung 2 licensed broker na parehas kami ng ginagawa at gumagalaw po kami based po sa guideline ng aming company attorney kapag may mga transaction kami na hindi kami sigurado. So yun na po at magandang araw.